Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik na naman ako para updates kayo sa another vlog. For today's video ay nandito po tayo sa Tarlac at magkakaroon po tayo ng house tour. So ito pong bahay ay fully furnished na, kaya for sure mag-enjoy po kayo dito sa ating vlog na ito, no? Kaya po tayo nagbablog ng mga ganito para po magbigay inspirasyon sa ating mga ka-viewers at syempre magkaroon po sila ng kanilang mga peg sa kanilang ipapagawa ang dream house. So ngayon mga ka-viewers, bago po tayo mag-tour dito, kung bago lang din po kayo napadpad sa aking channel, huwag niyo na po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para more updates na po kayo sa aking mga upload na videos. So ngayon tara, mag-house tour na po tayo dito. So let's go! And now mga ka-viewers, balang dito na po tayo sa pinaka front ng bahay. Then papakita ko muna po sa inyo itsura sa labas, and syempre i-flex ko po sa inyo yung mga exterior paint na ginamit, then materials po na ginamit sa kanyang bahay. Regarding po sa sukat ng lupa, 1,200 square meters, total floor area ay 150 square meters. Para po sa exterior paint ng bahay, kung mapapansin niyo po, tatlong kulay lang po yung ginamit. Gray, white, saka po kulay red. Ayan. And para naman po sa kanyang fences, nagpalagay po siya dito napakataas na fences, then nilagyan po yan ng barbed wire. And sa baba po meron siyang plant box, although wala pa pong halaman pero soon lalagyan po yan. And syempre kuhanan din po natin metro na kanyang tubig. Dito po nakalagay. And para naman po sa kanyang service gate, bale ito po mga kabis ay gawa sa tubular na pininturahan po ito ng kulay brown. Ayan, kuhanan ko na po na malapitan na shot. Then dito po, ayan, may dalawa po siyang wall light sa both sides po ng service gate. Tapos sa center lights po, ito naman po yung design. Ayan. Tapos ito po nakikita nyo, red na ito, ang tawag po dyan ay canopy. Pinapinturahan niya po ng kulay red. So ayan po yung kanyang fences dito sa front ng bahay. Then service gate. Then ito po another tubular po na fences. Then ito naman po yung pinaka-gate niya. Sa garahe, bale mga ka-viewers, same design lang naman po yung pinaka-gate ng garahe sa service gate. Dito na lang po tayo papasok sa kanyang garahe, no? So pag akyat po, so medyo elevated po itong bahay. Ayan, ito pina-wall group na lang po ito. Ito po kanyang garahe ay sa ngayon po sementado pa po siya. Pero as per po sa owner, may plano po siyang ipa-tiles to soon. Kuha na ko lang po na maayos na shot yung kanyang garahe. Ayan po yung itsura niya sa kabuuan. By the way mga ka-viewers, yung pinagsasabitan po na parol, yung gutter, ay kulay gray po yung pinalagay ni owner. Ibang angle shot lang po ng garahe. Ayan. Tapos ito po yung kanyang back view ng kanyang gate, saka po ng kanyang service gate. Ayan, saka fences na din po, no? So kung mapapansin nyo po, may mga parol pa kasi nga po kakatapos lang po ng Christmas season dito sa atin. So ayan. Then kung mapapansin nyo din po mga ka-viewers, Sir Billy, ba't po may mga hagdanan? Ito pong kanyang lupa ay pinatambakan niya, kaya po, ayan, kung napapansin nyo po, elevated po siya, mataas po. Ayan, pinataasan niya po yan. Ito po nakita niyo hagdanan, ito po ay papunta po sa kanyang main door or main entrance. Tapat po yan ang kanyang service gate. Ito po yung kanyang main entrance. Ayan, so aakyat po tayo, papasok ng kanyang pintuan. Then ganito po itsura ng front. Anyway, ay libot muna po tayo sa pinaka paligid ng bahay para makuha na po natin yung buong anggulo ng house since nasa ibang bansa pa yung owner, no? So ayan po. So dito naman tayo dadaan sa isa pang hagdanan. Punta tayo sa pinaka-likod. Yung mga nakikita niyo po mga bintana po niya, mga reflective window po yung ginamit niya. Meron pong fixed na po na reflective window. Then ito po nakita niyo ay mga frameless naman po ito na klase ng window. So ngayon tara, akit po tayo. Punta tayo din sa pinakalikod ng bahay. So ayan. So dito po mga ka-viewers, still barbed wire pa din po. And ayun nga po, gaya ng sinabi ko sa exterior paint, white and gray po yung kulay. Ayan. So mga reflective window po yan. Then gatong angulo na lang. As per po sa owner, ito po nakikita nyong bahay na ito. Auxiliary kitchen po ito. Kilala natin sa Pilipinas ng dirty kitchen. Pero ayan, nakahiwalay po. Then ito po yung pinakalikod niya. Meron pa po ditong guest room or guest house. Mamaya ipapakita ko po sa inyo sa vlog. So malaki-laki po yung lupa po talaga ni owner. Nasa 1,200 square meters po ito. Kaya ayan. So plano pa po ni owner dito magpalagay ng swimming pool. So dito naman po tayo sa kabilang side. Bago po tayo pumunta dito sa kabilang side, ito po yung kanyang back view ng bahay. So sa second floor po meron siya sa likod na balcony. So ito po,
magkakaroon to ng purpose tong balcony niya dito once na maipatayo niya na po yung swimming pool, kaya makikita niya po yung view, di ba? Tapos ayun pala mga ka-viewers, sa roof niya again ang gutter po ay gray, then yung spandrel po niya ay beige po ang kulay, tapos yung pin lights po niya ay mga square po yan. Ayan. So dito po, meron din pong exterior paint na kulay red. Then, ayan, punta na po tayo dito sa pinakakabilang side. Ayan. So ang ganda po ng kulay ng kanyang bahay, white gray. Talaga pong taga-subaybay natin owner. And mga ka-viewers, sa other side po pala ng bahay ay meron pong lanay. And napansin ko lang po mga ka-viewers, yung kanyang pinaka-wall po sa labas ay meron pa po mga details. Mamaya highlights ko po yan. Anyway, flex ko lang po yung tiles ng kanyang lanay. Para po sa tiles ng lanay niya, gumamit po siya ng 60 by 60 po na floor tiles na rough finish po, kaya iwas dulas. Then, ito po mga ka-viewers, so, ito po yung design na nakita ko, yung mga para po siya mga column na naka-emboss or tinatawag po yata itong precast, basta ganun. Ang ganda po ng effect na ganito mga ka-viewers. Then, meron na rin po siyang canopy sa mga bawat window. Then, yung reflective window po, ang gandang tingnan kasi nagre-reflect po yung clouds, no? Ang galing po. So, kuha na ko po yun ng ibang angle para makita po ninyo at appreciate. Ayan, ganyan po yung details. Next po natin, punta po tayo sa pinaka-front po ulit ng bahay. Dito naman po sa corner po na ito. Ayan. Bali ito po mga ka-viewers, kung mapapansin nyo, wala pa po mga halaman. Soon po ipapalandscape pa po yan ng owner. Pero ito po yung pinaka-front ng bahay niya. So, ang ganda rin pong tingnan, no? And, ayan po yung kanyang window dito. Tapos may pa-design din po sa taas ng window. Ayan. Anyway mga ka-viewers, ayan, papasok na po tayo sa pinaka-main entrance nung bahay. Ayan na mga ka-viewers, papasok na po tayo sa loob ng bahay. So ito pong hagdanan, para po dito ay gumamit sila ng tiles na 30 by 60. Ayan, kuha na po ng malapitan na set, no? So 30 by 60 po ito na may pagka-rough finish po na tiles. Ayan. Ayan. So, iwas dulas po pag papasok sa loob or kung maulan na po yung hagdanan. Ayan, iwas aksidente po. Ito po kanyang main door ay gawa po ito sa mahogany, even po yung pinaka-amba niya. So sa side po na ito, still meron din pong design na fixed window po yan na reflective. So ngayon pasok na po tayo sa loob. Ayan, pagpasok po sa loob, wow, ang ganda, no? So ito muna yung kuhanan natin, yung kanyang foyer. Bago po tayo mag-start dito sa loob ng bahay, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ito pong si owner ay nagpa-interior. So ang vibes po na kanyang loob ng bahay ay may pagka-boho Scandinavian po na vibes. Or in short po, team puti, team kahoy po siya. So ayan, kaya mamaya papakita ko po sa inyo, mapapansin nyo kung gaano po kaganda yung pinalagay niyang gamit. At ilalagay ko po sa screen kung saan niya po nabili yon, para ayun, ay kung gusto niyo pong ganun din ipalagay niyo sa bahay ay makakuha po kayo ng ideas, no? So ngayon tara, mag-start na po tayo sa foyer. So let's go. And now mga viewers, bali ito po ang kanyang foyer. So una natin pakita yung back view po ng kanyang pintuan. Ayan. Then yung pinakita ko po sa inyo kaninang may salamin. Ayan po yung pinaka back view. Then yung kulay po sa loob ng kanyang reflective window ay gray po. Ayan. Dito po sa ilalim ng kanyang window, naglagay po siya ng halaman. Then, dito naman po ay nagpalagay din po siya na accent wall. Then, ang kinabit po ay mga tinatawag po na flute panels. Ayan. Then, ito naman po mga viewers, sa gitna, naglagay po siya ng painting canvas po para mas magandang tingnan. Bali, dito din po sa flute panels, dito po located yung switch ng kanyang ilaw sa foyer. And, syempre, doon po sa mga wall lights na kanyang pinaka-gate. Anyway, pakita ko lang po sa inyo yung ganda ulit ng kanyang foyer. Ayan. So, ibang angle lang po. After po natin sa kanyang foyer, ito naman po ang kanyang living area. So mga ka-viewers, for sure, magagandahan din po tayo dito sa kanyang living area kasi napakaaliwalas po ng vibes niya. Anyway, una ko lang po muna ipakita sa inyo ang kanyang floor tiles. So gumamit po siya dito ng 60 by 60 po na floor tiles na matte finish. Ayan. Na may pagka marble gray po yung design. Then, para naman sa interior paint po ng kanyang loob ng bahay, pinapinturahan niya po yan ng kulay
white. So ngayon mga ka-viewers, ang ganda po ng mga bintana po niya dito, no? Ang cute po. So ngayon, after natin sa kanyang tiles, dito naman po tayo sa kanyang high ceiling. Bali, ganito po yung design na kanyang ceiling, simple but elegant. Then, ang kanya pong chandelier ay nabili niya po yan sa Ace Lights Trading. Lalagay ko na po sa screen yung page nila. Then, yung cob light po ay, ayun po, nagdadalawang options. Pwede po mag-stay, saka pwede po mag-blink. And may kanya-kanya pong switch yan. Then, bawat corner po ng ceiling ay meron pong pin lights. Next po natin, ito pong napakahaba niyang kortina at napakaganda. So, ito po ay na-order sa Elite General Interior. Ayan, mga ka-viewers sa kanilang page. So, layo lang ako para po mas makita niyo po yung kanyang living area. Ayun. Ganyan po itsura ng kanyang living area. Sa ngayon po, hindi pa po ito tapos kasi syempre maglalagay pa po siya dito ng TV. Ngayon ay pakita ko lang po sa inyo ang kanyang napakagandang upuan. So, ito po super like ko po yung kanyang biniling upuan kasi ayun o. May pangagantong datingan. Natural rattan po yung ginamit dito sa design na ito. Tapos, mahogany wood. Then, Uratex po yung pinaka-foam. Tapos, yung pinaka-cover po ay may pagka-suede po siya na gray. So, kung gusto niyo po mag-order ng gantong upuan, ayan, ilalagay ko na lang po sa screen kung saan po siya nag-order para, ayun, may ideas po kayo. Then, syempre mga ka-viewers, ayan, nilagyan niya rin po dito ng vase, saka another side cabinet po, yung kanya pinaka-chair po dito. Ayun. Tapos dito po sa pinaka-corner ay may nakikita po tayo ditong yucca tree or uka tree po ba? Ayan. Yucca tree na lang kasi mas magandang pakinggan. Ayun. Malabong na po yung dahon. Then dito po for sure ilalagay yung TV soon. So nilagyan muna po ng painting sa ayan. Ayusin pa po nila ito ni owner gaya po na sinabi ko sa inyo. Then ito po yung kanyang pinaka-center table. Then another po na upuan po dito na good for 3 po na sofa. Ayan. Ang ganda din po nito mga ka-viewers. Oh. Kuha na ko lang po ng clear shot. Ayan. Kuha lang po tayo ng ibang angle shot po ng kanyang living area. Plus na po yung kanyang ceiling. Napakaganda po talaga ng bahay niya mga ka-viewers. Then syempre, ayun, maganda rin po itong kanyang long curtain po na pinalagay. Ayan. Since tapos na po tayo sa living area, next po natin pupuntahan yung kanyang dining area. Pero pakita ko lang po itong shot na ito ng gantong angulo. Bali dito po located si master's bedroom or si bedroom number 1. Saka po yung kanyang stair. So ngayon tara, punta na po tayo sa dining area. Tingnan po natin yung mga binili pong gamit ni owner dito, no? So ayan, wow, ang ganda. Para po sa kanyang dining table, lalagay ko na lang din po sa screen kung saan niya po ito nabili. Anyway mga ka-viewers, ito po kanyang dining table ay ang ganda-ganda po ng dating niya. Napakalaki po tingnan ng kanyang pinaka-top ng table. Yung table po actually mukha siyang pang 8 seaters. Even, ayun nga po nakita nyo ay 6 lang po yung pinakupuan. Pero yung sukat po para sa akin, pang 8 seaters po siya sa laki. Anyway mga ka-viewers, ito pong dining table ay magkaiba po yung gumawa saka po yung upuan niya. Kaya kung napapansin nyo, iba po ng kulay. Ayan. Bale, ito pong dining table ay ganito po yung itsura sa ilalim. Ayan po yung pinaka-stand niya. Para po siya naka-float panels na kung napapansin po ninyo. Pero hindi po. Tapos ito naman po yung itsura ng pinaka-upuan. Ayan. So, made from mahogany saka po abakayan. Ayan. Tapos, meron na rin po siyang foam. Ayan. So, para naman po sa dining table, ito po ay nabili niya sa Local Home Furniture. And para po sa dining chair ay iba po ang gumawa. Yes po, iba po yung gumawa. Nagpagawa po si owner sa wood and concept. Next po natin mga ka-viewers, ito po kanyang center lights sa dining area. So isa po ito sa mga paborito po dito sa loob ng bahay kasi napakaganda po niya. Ang ganda po ng pagka-wavy or yung effect po ng bamboo na po yan kung hindi po ka nagkakamali. So ito po ay nabili niya sa Lucendi. Ayan na po yung kanilang page. Kung gusto niyo po mag-order ng ganitong center lights, ayan. Then kung makapansin niyo po yung kanyang kisame ay simple but elegant din po na nilagyan ng cob light and meron na din pong pin lights yan. Then, dahil lang po tayo, another angle lang po. So mga ka-viewers, ito nakikita niyo yung curtain na ito. Ito po yung access niya papunta doon sa kanyang lanay. So pakita ko lang ha. Ayan. So ang ganda rin po sa bahay pag may curtain ka ikakabit, no? So ito po may access po dito. Papunta sa kanyang
lanay. So, open lang natin para makita ninyo. Ayun. Ito po yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito po yung lanay niya. Ayan. Ayan. And ayan. So, hindi ko na po ipapakita ulit ha, since nababas na po tayo kanina. Ayan. Sarado ko lang po ito. Ayun. So, ayan. Ang ganda po ng kanyang dining area po ulit. Ayan, kuha ko na ng shot. Then mga ka-viewers, dito sa ilalim ng hagdanan, meron po ditong another yucca tree. Sa kayo pinakita kong halaman sa inyo kanina. Ayan. Then meron po ditong mga ilaw sa ilalim. Magbibigay effect po kung ano po mga ikakabit niya dito na pang display ganyan or something. Ang galing po, no? Ang ganda ng pailaw effect dito. Pakita ko lang po ulit yung pailaw effect niya dito sa flooring. Then, kung makapansin niyo po yung hagdanan din po dito, parang po silang floating lang po yung hagdanan niya. Pero ayan, may mga railings po siya na nakikita nyo na nakakonect po doon sa pinaka-plank po ng hagdanan. Ang galing po, no? So, kuha lang tayo yung another angle shot po na kanyang dining area. Ayan, sa yung kanyang dining table. Ayun, napakaganda. So, dito pa, another angle pa para ma-appreciate nyo po yung ganda ng kanyang dining area. Bago po tayo mag-start sa kanyang kitchen area, gusto ko lang po sabihin sa inyo yung mga cabinet po niya. Kaya kung napapansin nyo, parang po, Sir Billy, ba't parang ang ganda-ganda po ng mga cabinet? Team kahoy po yung dating. Ayan. So, laminated wood po yung mga nilagay dyan. Kaya, ayun. Ganyan po yung naging itsura ng cover ng kanyang cabinet. So, ngayon tara, mag-focus na po tayo sa kanyang island bar. So, para dito po sa kanyang island bar, meron po siya ditong bar stool, nagawa po sa mahogany. Then, ayun po, na-achieve po talaga nila yung kulay na itong laminated wood po ng kanyang pinaka-cabinet na eterno po dito sa kanyang bar stool. Kaya kung makapansin nyo po, ay, ayun, matchy-matchy po sila. Pagpasensya nyo na pa kung naka-plastic pa kasi ayun, pag uwi po ni owner siya na po yung magtatanggal ng cover nito yung pinaka-plastic. Then kung may nakita po kayo ditong naka-tarapal po, ito po ay carpet po ni owner. Ayan, soon po ilalagay po ito sa living area. May pagkaboho din po ito ng carpet. Ayan, dyan muna po inilagay kasi nga po, ayan, medyo mabigat po siya at malaki. Anyway, balik tayo sa kanyang island bar. So, para po dito sa kanyang countertop ng island bar, ito po ay gawa sa solid surface po na may pagka-marble po yung design. Ayan. Then, since ipakita ko na po sa inyo yung mga bar stool, ay ito naman po yung itsura nung kanyang island bar dito. So, meron po dito mga cabinet. Ayan, may pull-outs. Ina-open na lang po. Ayan. So, ngayon, tara, buksan natin. Tingnan po natin kung ano pong meron dito sa kanyang cabinet ng island bar. So, okay. So, dito po may mga pull-out dish rack. Ayan. So, itong pull-out dish rack po niya, ang brand po ay Perfect Kitchen. Stainless steel po yan. So, ayan. So, baka siguro pwede mag-order sa online ng mga ganito. Perfect Kitchen po ulit yung brand niya. Then, sarado natin. Ito po, buksan natin. Ayun. Mga pull-out din po yan. Ayun. Same lang naman po. Tapos, stainless po yung pinaka-handle niya. Then, dito sa kabila, tignan natin. So, dito po, another pull-out dish rack po. Ayan. Then, dito pa po. Perfect Kitchen pa din po ito nabili. O yung brand po. So, sarado natin. So, again, ito po ulit yung kanyang pinaka island bar. Tapos, meron po ditong tatlong ilaw na drop light. Ayan. And, ayan. So, dito may trays vase po. Ayun. Then, dito po, sa side po ng kanyang island bar, meron pa po ditong another cabinet. So, ito pwede rin po ito paglagyan pa ng mga gamit sa kusina. Ayun. Ayan. So, open lang natin dahil pakalimero po tayo. Pakalimero tayo, kaya ayan. So, another cabinet pa po dito, no? Since tapos na po tayo dito sa kanyang island bar, dito naman po tayo. Para po dito, ay still ang ginamit po sa countertop ng kanyang kitchen sink sa paglutuan ay solid surface po na marble. Then para naman po sa backsplash ay subway tiles po yan na white. Again, subway tiles po ito. Tapos, ayan, medyo mataas po kanyang subway tiles, no?
Kita niyo po ba? So, kuha tayo ng clear shot. Mas malapit na shot. Ayan. Ayan. Subway tiles. Ngayon mga ka-viewers, ito po yung itsura ng kanyang kitchen sink. So, ngayon open natin. Kung gumagana na. So, ayan, may water na po. Then, syempre, ito pong kanyang pinaka-faucet ay namumove po yan. Ayan. So, naililipat po sa kabila. So, dual po kanyang pinaka-sink. Then, sa baba po ay still mga nakalaminated po na cabinet. So, open natin. Ayan. Ganyan po itsura sa loob. Ayan. Then, ito. Ayan. So, binuksan na natin po natin mga ka-viewers para may ideas lang din po kayo kung ayan, paano nyo po didesignan yung cabinet ninyo po sa inyong magiging dream kitchen. Then, ito. Ayan. And, ayan. Then, dito pa po sa isa. Ayun. So, sarado lang natin. So, dito po ay naglagay siya ng mga gamit. So, okay. So, akala ko po mga ka-viewers ay talagang book siya. Pero, box lang pala siya na parang book. So, meron pala nabibiling ganito. So, alamin ko sa owner ko sa inyo ito nabili. O, akala niyo po natin box talaga siya. Pero, box po siya. Diba na fake po ako. Tapos, meron ditong fake anahaw po. Dried anahaw leaves po siya. Tapos, ayan. Anyway, dito po para sa kanyang stove. So, 2 burner po sila na ang brand po ay Handem. So, ito po halos nakikita ko po ito sa Wilcon. Then, para po sa range hood, Boston Bay. Ito po nakikita ko po ito sa City Hardware. Itong brand po ito na Boston Bay. Ayan. Tapos, ganun din po yung kanyang hanging cabinet. Laminated din po yan gaya na sinabi ko. So, magbukas na lang tayo ng at least dalawa. Ayun. Ayan, ganyan. Then, dito pa. Tignan natin to. Ayan. So, mayroon pong flexible hose para dito sa range hood. Then, sige, ito pa. Naging 3 bigla, no? Ayan. Ayan. So, di ko na po bubuksan yung dito, ha? Ayan. So, para po sa ceiling, ganito po yung design niya. Ayan. Ganyan po yung itsura. Then, meron siya dito nilagay na steel halaman. Sisapos po tayo sa kanyang napakagandang kitchen. Ayan, ayusin lang natin. Ayan, kuha lang tayo ng magandang shot sa kanyang kitchen para po ma-appreciate natin. Then, another angle shot lang po ng kitchen. Ayan, ang ganda. And dahil tapos na po tayo sa kanyang kitchen area, dito naman po tayo sa kanyang powder room. So mga ka-viewers, ito po ay magiging laundry area soon. Ayan. Tapos dito po located naman yung kanyang powder room. So ngayon tingnan po natin. So still ito pong pintuan, mahogany po yan ha. Materials po nito mahogany wood. So buksan natin. Pagpasok po sa loob, ay wow, napakaganda naman. Di ba mga ka-viewers, ang ganda po ng kanyang powder room. So ito po mga ka-viewers, ano nahin natin, itong tiles. Yung floor tiles po ay, ayun, may pagka-ramp po siya na 30 by 60. Then para po sa wall tiles ay mga subway tiles po ito, na ganito po yung shape. Hexagon, kung di po ako nagkakamali. Ayan, halos po buong wall, naka-hexagon tiles po. Then, ito po ang kanyang toilet bowl, American Standard po yung brand. So, open lang natin. Tingnan natin, ha. Okay. So, try natin kung napaplush na. Ayan, nagagana naman. And, mga ka-viewers, may napansin lang ako. Hindi ko alam kung ano ito. Tingnan natin. Ano yan? Okay. Dahil pakilamero po tayo, ito po kanyang toilet bowl ay meron po siyang built-in bidet na tinatawag. Gaya po ng pinakita ko sa inyo kanina. Then yung cover po nito, ayan, pag close nyo ay soft close na po yung pinaka-cover nyo. Diba ang galing po? Tapos mga ka-viewers, meron na din po siyang soft holder dito na, ayan. Then ang pinaka gusto kong part din ng CR po niya dito sa powder room ay ito po. Ayan, ang ganda po ng pinaka salamin.
Diba? So, i-wide lang natin pinakalente para po makita ninyo. Bale, ito po yung pinaka-sink niya. Tapos, yung cabinet po ng sink. Then, faucet. So, still, ang ganda po ng shape ng kanyang sink. Then, ayun. Hot and cold na din po yung pwedeng magawa ng kanyang faucet. Still, American standard din po yan. Tapos, meron siya ditong gantong pahalaman na may vase. Then, fresh bamboo po na diffuser. Then, tingnan natin pinaka-cabinet. Ayun. So, dito pwede paglagyan ng mga towel, panlinis ng CR, or anything. Then, ayan. Para po dito sa kanyang salamin again, matte black finish po. Tapos, yung pinaka-mirror. Tapos, retro 5 po na. Malit lang po siya na drop light. Tapos, ayan. Window. So, again, ito po ulit ang kanyang powder room. Ang ganda. So, hanap natin maisa siya. Ayan. And ayun mga ka-viewers, yung in-house tour po natin na bahay, although hindi pa po tayo tapos kasi meron pa po tayong second part. Ayun nga po, for sure magko-comment po kayo, Sir Biten. Pagpasensya nyo na po kasi mga ka-viewers, yung video po ay umabot siya ng 48 minutes. So, syempre kung i-upload ko po ng ganong kahaba ay nakakaya naman po kasi syempre baka time consuming po sa inyong oras, baka busy po kayo, ganyan. Kaya ayun, naputol lang po muna. Pero don't worry po, bukas na bukas i-upload ko po yung part 2. And syempre, bago tayo magtapos, for sure may magtatanong, Sir, magkano inabot ng bahay? Bukas po, sasabihin ko po sa second part yung kung magkano po yung inabot ng bahay, yung presyo. Then syempre mga ka-viewers, ngayon, ibibigay ko na po yung page nung gumawa yung contractor kasi for sure marami tayong mga viewers dyan na naghahanap ng mga legit na contractor. So ito po, itong contractor na to si Sir Reynaldo Hipolito ay taga Tarlac at ang sabi niya sa akin pwede niya daw po siyang i-message through FB. Kaya lang ang prefer niya po daw na maging project ay sana po mga taga Tarlac. Kaya ayan po, kung taga Tarlac po kayo, i-message niya na po si Sir Reynaldo Hipolito. Ito po ang kanyang Facebook page or Facebook account. And next naman po natin mga ka-viewers, para po sa mga gusto magpa-interior design dyan, pwede nyo pong kontakin si Casa Palamuti. Ayan, pwede po kayo mag-inquire sa kanya regarding po sa pagpapadesign ng inyong dream house. Ayan, or kung ano pa pong plano ninyo ipa-interior, ayan, kontakin nyo na po again si Casa Palamuti. And ngayon mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!